Ang pagtuturong ito ay magiging pundasyon para sa lahat ng ituturo natin sa hinaharap. Isang bagay na matagal ko nang gustong matapos. Napakahalaga pa sa lahat ng iba pa nating ituturo sa hinaharap, upang magkaroon tayo ng isang mahusay at matibay na pundasyon na ating maunawaan. Ngayon, ang malaking katanungan ay ito. Lahat tayo ay naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ngunit napakaraming mga bersikulo sa loob ng kasulatan na itinuturo ng magkakaiba sa pagitan ng iba't ibang denominasyon at lahat sila ay nagkakasalungatan sa isa't isa. Ano ang katotohanan at ano ang hindi? Ano ang wastong interpretasyon at ano ang hindi wastong interpretasyon? Isa sa ating mga pangunahing problema ay ang mga pastor ay nagtuturo mula sa isang denominasyonal na lente. Tinitingnan nila ito sa pamamagitan ng mga salamin ng isang partikular na denominasyon. Kinukuha natin ang kasulatan at pinipilipit natin ito upang sabihin ang gusto nating sabihin. Ang mensahe ng Ebanghelyo na mayroon tayo ngayon ay hindi ang mensahe ng Ebanghelyo na itinuro 200 taon na ang nakakaraan. Hindi ito ang mensahe ng Ebanghelyo na itinuro ng mga apostol. Gayunpaman, sa seryeng ito ay ating alamin, makikita, at hahaapin ng direkta ang marami sa mga pagtuturong ito na hindi naman talaga ang itinuturo ng kasulatan. Sa pagtuturong ito, bilang pagsisimula, gagamit tayo ng ilang mahusay na mga batas ng biblikal na hermeneutika. Ang una ay ang batas ng konteksto. Ang batas ng konteksto ay napakahalaga. Kailangan nating kunin ang kasulatan sa konteksto nito. Dahil kung hindi, maaari nating palabasin na sinasabi nito ang kahit anong gusto natin. Nalilimitahan lamang ito ng ating imahinasyon. Sige, sa pagsasabi niyon, may ikukwento ako sa inyo. Ito ay isang kathang-isip na kwento. Hindi ito layuning aliwin kayo. Hindi ko iyon trabaho, kundi upang ipakita sa inyo ang kahalagahan ng konteksto. Gusto ni GNG, Snodgrass ng isang bagong maliit na sports car, para makalusot-lusot siya sa trapiko, upang magawa niya ang gusto niyang gawin, at ang dati niyang sasakyan ay hindi na sapat pa sa kanyang mga pangangailangan. Kaya nag-ikot-ikot na siya sa bayan, pumupunta sa iba-ibang car dealership, naghahanap ng isang bagong maliit na sports car na angkop sa kanyang mga pangangailangan. Papalapit na ang kanyang kaarawan at tinanong siya ng kanyang asawa, "Mahal, ano ang gusto mo pa sa iyong kaarawan?" Dahil ayaw niyang maging masyadong direkta o magpaliwanag ng husto, sinabi na lamang niya, "Mahal, gusto ko ng isang bagay na kulay candy apple red, na kapag inapakan mo, bibilis ito mula 0 hanggang 200 sa loob ng kulang sa 4 na segundo." Sa kanyang isip, alam niya ang kanyang sinasabi. Ngunit si G. Snodgrass ay wala talagang ideya kung ano ang tinutukoy niya, kaya ang kanyang interpretasyon sa kung ano ang gusto ng asawa ay halos limitado lamang sa kanyang imahinasyon. Kung mas maganda ang kanyang imahinasyon, mas maganda ang kanyang katumpakan o kathang-isip, kahit ano pa ang gusto ninyong itawag doon. Dumating ang kanyang kaarawan at binigyan siya nito ng isang kahon na ganito kalaki, ganito kakapal, at binuksan niya ito na parang isang bata sa panahon ng Pasko, tuwang-tuwa, at sabi niya, "Ito na ang manual ng may-ari at mga susi para sa aking bagong-bagong maliit na sports car." Ngunit nang buksan niya ito, sa kanyang pagkadismaya, ito ay isang kulay candy apple red na timbangan sa banyo. Mukha siyang naguguluhan at sabi ni G. Snodgrass, "Anong problema, mahal? Ibinigay ko sa iyo ng eksakto, salita por salita, ang hiningi mo. Ito ay candy apple red, pakikuha. Ito sa kahon, ilagay sa sahig at tumayo ka rito. Apakan mo, para makita kung bibilis ito mula 0 hanggang 200 sa loob ng kulang sa 4 na segundo." Hindi maganda ang relasyon ni G. Snodgrass sa kanyang asawa ngayon, pero isinalaysay ko ang kwentong ito para lamang patunayan ang isang punto. Kung hindi mo naunawaan ang konteksto, ituturo mo ang eksaktong kabaligtaran ng kung ano ang nilalayon ng may akda. Ngayon, hindi lamang ito ang literal na konteksto ng kagyat o nakapalibot na bahagi. Mayroon din tayong batas ng pangkasaysayan at pangkulturang pinagmulan. Paano ito naunawaan ng may akda sa kanyang kapanahunan? At paano ito naunawaan ng kanyang tagapakinig sa kung ano ang kanyang itinuturo? Mahalaga rin ito. Isang halimbawa nito ay kung sasabihin kong, tingnan natin ang Facebook at tingnan kung ano ang mayaalok nito sa atin. Ang isang tao mula 2,000 taon na ang nakalilipas ay walang kaalam-alam kung ano ang Facebook, dahil wala ito sa kanilang kultura. Ito ay isang bagay na alam natin, pero hindi nila alam. Anong gagawin nila? Maghahanap sila ng libro na puno ng mga mukha, at wala silang maintindihan. Iyon ang ginagawa natin. Kinukuha natin ang kanilang mga salita mula sa ating kaisipan sa ika-negatibo, 21 siglo, at sinusubukang unawain ang mga ito sa ating kaisipan, hindi sa kung paano nila ito titingnan. Kaya, hindi lamang ang batas ng konteksto, kundi ang batas ng pangkasaysayan at pangkulturang pinagmulan.
Gagamit din tayo ng hermeneutikong batas ng gramatika at wika. Magtutuon tayo sa literal na kahulugan nito, pagpili ng mga salita, at istruktura ng pangungusap sa orihinal na wika upang makita ng eksakto kung ano ang nilalayong sabihin ng may akda. Bilang kaagdagan, gagamit tayo ng hermeneutikong batas ng analohiya ng pananampalataya, kung saan hahayaan nating ang mga hindi malinaw na kasulatan ay maisalin o maipaliwanag ng mga mas malinaw na kasulatan. Makakahanap tayo ng mga kasulatan sa maraming lugar. Ang ilan ay hindi gaanong malinaw, ang iba ay malinaw. Gagamitin natin ang mga malilinaw upang ipaliwanag ang mga hindi malilinaw. Ang panganib na kinakaharap natin sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos ay ang tinatawag na isolasyon ng kasulatan o kompartamentalisasyon ng kasulatan, na humahantong sa pagkapilipit ng mga doktrina. Binalaan tayo ni Pedro tungkol dito sa 2 Pedro, 3:14 na. Sabi ni Pedro, "Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan, na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. At ituring ninyo na ang pagtitiis ng ating Panginoon ay pagliligtas, gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, ay sinulatan kayo, gaya rin naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na do'y sinasabi ang mga bagay na ito. Narito'y may ilang bagay na mahirap unawain, na pinipilipit ng mga dinakaalam at ng mga walang tiyaga, pinipilipit, pinahihirapan, at binabaluktot ang mga kasulatan, gaya rin naman ng ibang mga kasulatan, sa Ikapapamak din nila. Dito ay nakikita natin na isinasama ni Pedro ang mga sulat ng mga apostol, ang mga sulat ni Pablo, bilang kasulatan. Naunawaan din niya na ang lumang tipan, ang kautusang mosaiko, ay kasulatan, kaya idinagdag niya iyon. At sinasabi niya na hindi lamang nila kinukuha ang mga sulat ni Pablo at pinipilipit at binabaluktot ang mga ito, kundi ginagawa rin nila ito sa iba pang bahagi ng kasulatan, na ipapakita natin kung ano ang ibig sabihin ni Pedro sa iba pang bahagi ng kasulatan at kung ano ang ibig sabihin ni Pablo sa kasulatan. Ngunit ano paman, pansinin na hindi niya sinabing pinipilipit nila ito para sa kanilang sariling kaligtasan, o sariling kapanahunan, o sariling kapakinabangan. Hindi ito ay para sa kanilang sariling kapahamakan. Pinag-usapan natin dito ang pagkawala ng iyong kaligtasan. Pinag-usapan natin ang hindi pagiging nasa biyaya ng Diyos. Ito ay may kinalaman sa kaligtasan. Mahalaga sa kaligtasan kung paano natin ipinapaliwanag ang kasulatan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na isang bitag. Ngayon, ito ang introduksyon, ngunit maglalantad tayo ng isang bitag. Ito ang bitag na maniwala ka lang. Ito ang doktrina na pinilipit pa sabihing, maniwala ka lang, huwag kang gumawa ng kahit ano, umasa ka lang sa iyong intelektual na paniniwala sa Diyos. Nakuha natin ito mula sa isolasyon ng kasulatan, mula sa kompartamentalisasyon ng kasulatan. Kinukuha natin ang mga katotohanan, pinipilipit natin ang mga ito upang sabihin ang gusto nating sabihin. Gusto ko laging gawin ito kapag nagsisimula ako ng bagong klase. Ngunit hindi ko ito magawa dahil tayo ay online at live. Ngunit gayunpaman, kumuha tayo ng isang kasulatan at i-isolate ito rito. Ihiwalay ito sa iba pang bahagi ng kasulatan. Ang ginagawa ko ay pumupunta ako sa aking klase at binibigyan ang bawat isa ng isang piraso ng puzzle. Itatago ko ang takip ng kahon, para hindi nila makita kung ano ito. At hihilingin ko sa kanila, gusto kong tingnan ninyo ang inyong piraso ng puzzle, at sabihin sa akin kung ano ang kabuuan, ang kapunuan ng larawang iyon sa puzzle na iyon. Siyempre, walang makakagawa niyon. Ang ilang tao ay may mas malawak na imahinasyon at nakakaisip ng isang napakagandang pananaw kung tungkol saan ang larawang iyon. Ngunit iyon ay bunga lamang ng kanilang imahinasyon. Wala itong katotohanan tungkol sa kabuuan nito. At iyon ang ginagawa natin sa kasulatan. Iyon ang ginagawa natin kapag nagtuturo tayo ng salita ng Diyos. Kinukuha natin ito, inihihiwalay natin ito sa iba pang bahagi ng puzzle, sa iba pang bahagi ng larawan, at sinusubukan nating suriin ito, at bumubuo tayo ng isang buong doktrina, isang buong pagtuturo, isang buong bagong denominasyon beses sa nag-isang pirasong iyon ng puzzle. Hindi natin maaring gawin ito. Ito ay may kinalaman sa kaligtasan. Kaya, ang gagawin natin ngayong araw ay susuriin natin ang maniwala ka lang o hyper grace. At ang pagtuturong ito rito, ano paman, ito ay isang pagtuturo, ay isang bitag. Inilalayo tayo nito sa katotohanan tungkol sa kung ano ang mensahe ng Ebanghelyo. Tingnan natin ang maniwala ka lang. Ang pagsasabi lamang na maniwala sa Panginoong Jesucristo ay isang pundasyon. Sige, tingnan natin. Gawa 16:31. Sabi nila, mga apostol, manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan.
Hayan na, mga tao. Mayroon tayong kaligtasan sa pamamagitan ng paniniwala sa Panginoong Jesucristo. Kukunin natin ang kasulatang iyon dito. Iaisolate natin ito mula sa kung ano talaga ang sinasabi ng iba pang bahagi ng kasulatan. Tingnan natin ang Juan 3:16 na minuto. Alam nating lahat ang Juan 3:16 na minuto, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon na naman tayo. Kailangan lang nating maniwala na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak at maniwala sa kanya, at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit ano ang sinasabi ng may akda? Mga may akda, dahil mayroon tayong dalawang magkaibang kasulatan? Ano ang kanilang interpretasyon? Ano ang kanilang iniisip kung ano ang paniniwala? Pareho ba ito ng iniisip nating kahulugan ng paniniwala? Sige, titingnan natin yan. Sa Hebreo 3:18-19, naniniwala akong si Pablo ang may akda. Maaring hindi, pero hindi yon mahalaga. At sinabi niya, at sa kanino siya sumumpa na hindi sila makakapasok sa kanyang kapahingahan, kundi sa mga hindi naniwala. Ngayon, pinag-usapan natin dito ang kawalan ng paniniwala. At hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Pinag-usapan natin ang mga anak ni Israel na naghahanda ng pumasok sa lupang pangako, upang pumasok sa kapahingahan ng Diyos. Ngunit sumumpa ang Diyos, sinabing hindi sila makakapasok sa kanyang kapahingahan dahil hindi sila naniwala. Kaya nakikita natin na hindi sila nakapasok dahil sa kawalan ng paniniwala. Ngayon, ano ang ibig niyang sabihin sa kawalan ng paniniwala? Hindi ba sila naniwala na ang Diyos ay umiiral? Sige, kalalabas pa lamang niya sa Israel, mula sa Ehipto. Inilabas sila mula sa pagkaalipin ni Faraon ng Ehipto at sa kanilang pagkaalipin. Naniniwala sila sa Diyos. Naniwala silang umiiral siya. Kaya, ano ang ibig niyang sabihin sa kawalan ng paniniwala? Hebreo 4:2, sapagkat sa atin din naman ipinangaral ang mabuting balita, gaya rin naman sa kanila. Kinakausap niya ang kanyang mga tao doon mismo. Sinabi niyang ang mensahe ng Ebanghelyo ay ipinangaral sa kanila, sa atin. Iyan ay para sa atin. Iyan ang ating mensahe ng Ebanghelyo. Gaya rin naman ng pagkakasaysay sa kanila. Isang mensahe lamang ito ng Ebanghelyo. Walang dalawang magkaibang mensahe ng Ebanghelyo. Walang ibang mensahe ng Ebanghelyo ang Israel kumpara sa atin. Isang mensahe lamang ito ng Ebanghelyo. Sapagkat sa atin din naman ipinangaral ang mabuting balita, gaya rin naman sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang narinig, dahil sa hindi nahaluan ng pananampalataya ang mga nakarinig. Sige, pananampalataya, paniniwala. Ang salita ng Diyos ay hindi nahaluan ng kanilang paniniwala sa Diyos, kaya naman, hindi ito nagdulot sa kanila ng anumang pakinabang. Ito ay isang babala sa atin laban sa patay na pananampalataya. Ito ay isang babala sa atin laban sa patay na paniniwala. Ang tunay na paniniwala ay isang buhay na pananampalataya na gumagawa. Kahit ang diablo ay naniniwala sa intelektual na paraan at nanginginig. Alam natin iyan mula kay Santiago. Sinasabi sa atin iyan ni Santiago sa Santiago 2:11. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig. Ang pananampalataya ay nagiging perpekto sa pamamagitan ng ating mga gawa. Hindi perpekto sa paraan ng ating iniisip, kundi kumpleto. Ang ating pananampalataya ay dumating sa ganap na kapanahunan. Ito ay nagiging perpekto. Paano? Ang pananampalataya ay pinatutunayan, kinukumpleto ng ating mga aksyon. Sinasabi sa Santiago 2:22, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Pinag-usapan dito si Abraham. Sa pamamagitan ng mga gawa ay naging perpekto ang pananampalataya o naging kumpleto ang pananampalataya. Ipagpatuloy natin. Pag-usapan natin ang pag-amin. Ang pag-amin kay Kristo Jesus. Ang pag-amin kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng ating bibig at paniniwala sa ating puso ay isang pangangailangan pa sa kaligtasan. Ngunit yun na ba ang kabuuang larawan? Sa Roma 1:9, sabi ni Pablo, na kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. Ayon na naman tayo. Maniwala sa puso, umamin gamit ang bibig. Ano ang patunay ng pagiging alagad? Binabalaan tayo ni Jesus na ang pagsasabi lamang ng Panginoon, Panginoon, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, pag-amin, ay hindi sapat, kundi ang paggawa sa kalooban ng Ama ay isa ring kinakailangan. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon,
Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Wow! Kaya naman ang pag-amin gamit ang iyong bibig, at paniniwala gamit ang iyong puso ay hindi sapat. Dapat nating gawin ang kalooban ng Ama. Ano ang kalooban ng Ama? Sinasabi niya sa atin, habang nagpapatuloy siya. Sabi niya, maami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon. Ano araw? Ito ang araw ng paghuhukom. Ito ang araw na darating tayo sa paghuhukom at haharap kay Kristo Jesus. Naparito siya sa unang pagkakataon bilang tagapagligtas. Pagparito niya sa ikalawang pagkakataon, paririto siya bilang hukom. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo ay nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming mga gawang makapangyarihan. Gumagawa sila ng mga gawa ng pag-ibig. Nagpapagaling sila ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo, bumubuhay ng mga patay. Ilan sa inyo ang nakabuhay na ng patay? Ang mga ito ay mga Kristiyano. Ang mga ito ay mga taong hindi pumasok sa kanilang isipan ang ideya na hindi sila ligtas. Ngunit sabi sa kanila ni Jesus, at kung magkagayoy ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. O kayong mga nagsasagawa ng kawalan ng kautusan. Sige, pagsasagawa ng kawalan ng kautusan. Iyan ay kasalanan, iyan ay inikiti. Ano ange? Kawalan ng kautusan. Nabubuhay ka ng walang kautusan ng Diyos. Ibig kong sabihin, medyo simple lang itong intindihin. Kaya, pag-amin gamit ang iyong bibig, paniniwala gamit ang iyong puso, paggawa sa kalooban ng Ama. Ano ang kalooban ng Ama? Na hindi tayo magsagawa ng kawalan ng kautusan. Ayon na. Dapat nating kilalanin ang kautusan ng Diyos bilang wasto at may bisa sa ating buhay at ilapat ito sa ating buhay. Pinag-usapan ito ni Santiago, pinag-usapan ito ni Pablo, ngunit iniisulat natin ang mga kasulatang ito rito. Itinutulak ang iba sa ilalim ng rog para hindi makita, at mayroon tayong magandang bagong mensahe ng Ebanghelyo. Maniwala ka lang. Sapat na ang biyaya. Sa 5 solas na ibinigay sa atin ni Martin Luther, biyaya at biyaya lamang, pananampalataya at pananampalataya lamang, kay Kristo at kay Kristo lamang, at pa sa kaluwalhatian ng Diyos lamang, at mula sa kasulatan at kasulatan lamang. At sa konteksto, sasabihin kong sumasang-ayon ako sa lahat ng sinabi ni Martin Luther, ngunit sa kanyang konteksto ay gana akong hindi sasang-ayon. Gumawa tayo ng isang bagong Jesus. Tayo ngayon, bilang mga Kristiyano sa makabagong Kristiyanong simbahan ngayon, ay hindi sumasamba sa Panginoong Jesus na itinuro sa atin ng mga apostol. Biyaya, kautusan, at pagkondena, ang layunin na mabubuting gawa. Ang kaligtasan ay dalisay na biyaya, inaamin ko. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, at biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya, dahil ito ay kaloob ng Diyos at hiwalay sa mga gawa. Ngayon, inaakusahan ako ng pagtuturo ng maraming tao sa maraming pagkakataon na nagtuturo ako ng kaligtasang beses sa gawa. Hindi ko ginagawa iyon. Ang mga gawa ay kinakailangan, ngunit ang mga gawa ay hindi nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Sinasabi sa atin ni Pablo sa Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Napakalinaw. Hindi dahil sa mga gawa kaya tayo nagkakaroon ng kaligtasan. Hindi kailanman. Sumasang-ayon ako riyan. Ano ang layunin ng ating mga gawa? Sige, nilikha tayo ng Diyos para sa mabubuting gawa. Inaasahang gagawa tayo ng mabubuting gawa ng pag-ibig. Inaasahang pakakainin natin ang nagugutom. Inaasahang tutulungan natin ang mahirap. Inaasahang bibigyan natin sila ng matutuluyan. Inaasahang bibigyan natin sila ng pagkain. Inaasahang tutulungan natin sila kapag kailangan nila ito. Ang mga iyon ay mabubuting gawa ng pag-ibig. Ngunit ang mabubuting gawa ng pag-ibig ay hindi nagpapawalang bisa sa kautusan ng Diyos. At nakikita natin ito. Ang kautusan ay naging ating tutor, naging ating schoolmaster. Tinupad ng kautusan ang layunin nito sa pag-akay sa atin, kay Kristo, para sa katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Katwiran na hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi ito ay katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit nang dumating na ang pananampalataya, hindi na tayo nasa ilalim ng schoolmaster. Ito ay si Pablo, Galatia 3:24-25. Kaya nga ang kautusan ay naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapuat ngayong dumating na ang pananampalataya,
ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Kaya, kapag iniisip natin ang isang schoolmaster sa kanyang pangkulturang konteksto, hindi ito katulad ng schoolmaster na mayroon tayo rito. Ang schoolmaster sa unang siglong Hebreo-Judyong pamilya ay isang pinagkakatiwalaang alipin. Siya ang nangangasiwa, gumagabay, nagtuturo, at nagdidisiplina sa bata. Iyon ang kanyang trabaho. Isang napakapinagkakatiwalaang alipin, papalakihin ang bata, dahil ang ama ay nagtatrabaho. Ang ina naman ay nag-asikaso ng bahay, gumagawa ng iba pang mga bagay sa pagpapalaki ng mga anak. Ang schoolmaster na ito, ang tutor na ito, ay hindi katulad ng iniisip natin. Sapagkat si Kristo ang dulo ng kautusan. Roma 1:4, nagpatuloy si Pablo at sinabing, sapagkat si Kristo ang dulo ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Tumitigil ba ito doon? Tapos na ba ang kautusan? Hindi totapo. Sinabi niyang ito ang dulo ng kautusan, para sa katwiran ng bawat naniniwala. Ano ang sinabi niya? O, ano ang hindi niya sinabi muna? Hindi niya sinabing tapos na ang kautusan. Siyempre, binabasa natin ito, para palabasing sinabi niya iyon, dahil iyon ang gusto natin. Sapagkat si Kristo ang dulo ng kautusan sa ikatutuwid. Hindi na natin ginagamit ang kautusan para makakuha ng katwiran. Hindi na natin ginagamit ang kautusan para sa katwiran ng aking mga kasalanan. Galatia 2:21. Hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katuwiran, kung gayoy si Kristo ay namatay sa walang kabuluhan. Ang katwiran ay hindi talaga nanggaling sa kautusan kailanman. Nanggaling ito sa pananampalataya. At ang ating pananampalataya ang nag-udyok sa kanila rin na mamuhay sa pagsunod. Ano ang bunga ng kautusan? Ang bunga ng kautusan ang inalis, para sa ating mga Kristiyano. Pinawi ni Kristo ang sulat kamay ng mga ordinansa at mga utos na laban sa atin. Pinalitan ang anino ng kautusan ng sangkap, na si Kristo. Tama. Kolosas 2:17, na pinawi ang sulat kamay sa mga palatuntunan na laban sa atin, na naging banta sa atin, at ito'y kanyang inalis, na ipinako sa krus. Pagkatapos na malupig ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ay kanyang inihayag sila sa madla na may pagtatagumpay sa kanila sa bagay na ito. Huwag nga kayong hatulan ng sinuman tungkol sa pagkain, o tungkol sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan, o tungkol sa bagong buwan o tungkol sa mga araw ng Sabath, na isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Ngayon, muli, ano ang sinasabi ni Pablo rito? Hindi niya sinasabing ang kautusan ng Diyos ay ipinako sa krus. Sinasabi niya ang mga ordinansa na laban sa atin. Ang pagkondena na laban sa atin ang siyang ipinako sa krus. At sinabi niyang sila ay isang anino ng mga bagay na darating. Hindi niya sinabing anino sila ng mga bagay na dumating na. Si Kristo ang sangkap, at naparito na si Kristo. Ngunit ang huling pagparito ni Kristo ay hindi pa nangyayari hanggang sa ang lahat ay matupad. Nananatili pa rin ang kautusan. Ngunit mali ang ating pagtingin sa kautusan at ito ay isang bagay na ating alamin sa seryeng ito. Napinawi sa kanyang laman ang pagkakaalit, sa makatuwid bagay ang kautusan ng mga utos na nasa mga palatuntunan, upang sa kanyang sarili ay lalangin niya ang dalawa na maging isang taong bago, sa ganito ay gumagawa ng kapayapaan. Mayroong alitan sa pagitan ng Israel at ng mga Gentil. Mayroon tayong mga Gentil na pumapasok sa simbahan, pumapasok silang kasabay ng Israel. Galiange Israël, sa MGA Gentil. Bahagi ito ng kanilang kautusan, hindi man lang sila pinapayagang makisalamuha sa mga Gentil. Ngayon ay pumapasok na sila at mayroong puot, mayroong galit, mayroong animosidad, at ang puot at galit na iyon ay naroon na sa loob ng maraming taon. Iyon ang inalis ni Jesus. At sa katunayan, kung gusto ninyong malaman kung ano ang kanyang inalis, ito ay ang isyu ng batas ng pagtutuli. Ang batas ng pagtutuli ay nananatili pa rin. Valid pa rin ito hanggang ngayon. At paninindigan ko na ang mga naniniwalang Judyo sa Galatia, na nagsabing dapat kang tuliin para maligtas, sumasang-ayon ako. Ngunit hindi ayon sa titik ng kautusan ng lumang tipan. Ang batas ng pagtutuli ay inilipat sa batas ng Espiritu. Ito na ngayon ang pagtutuli ng ating puso. At tinitiyak ko sa inyo, kung wala kayong pagtutuli ng puso, wala kayong kaligtasan, dahil wala kayong bagong buhay. At ipapakita ko rin ito sa seryeng ito. Ang resulta ay kalayaan mula sa pananaig ng kasalanan. Hindi ka na alipin, hindi na ang kasalanan ang iyong Panginoon, hindi mo na siya sinusunod, kundi sumusunod na tayo ngayon sa Diyos at sa kanyang katwiran. At nakikita natin iyan sa Roma 6:17-18. Datapuat salamat sa Diyos, na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, ay nagsitalima kayo mula sa puso doon sa anyo ng aral na ibinigay sa inyo, at yamang pinalaya kayo sa kasalanan,
ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Sinasabi sa 1 Korinto 15:56, sapagkat ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Isipin ang kasalanan bilang kagat ng ahas. Ang tungkulin ng kautusan ay kondenahin tayo. Binibigyan ng kautusan ang kasalanan ng lakas nito. Ang kagat ng ahas ay hindi nakamamatay, ang lason ang nakamamatay. Ang kautusan ng lason. Hindi ang kautusan, kundi ang parusa ng kautusan ng lason. Kung makagat tayo ng ahas, kung ito ay isang ahas na walang lason, walang mangyayari, maaring magkaroon tayo ng ilang mga sugat, kaunting sakit, pero walang seryosong mangyayari. Ang paghuhukom ay beses sa mga gawa. Ang huling paghuhukom sa lahat ay hahatulan ayon sa kautusan ng Diyos. Iyan ang kautusan na ibinigay sa Israel sa pamamagitan ni Moises. Kalahat tayo ay hahatulan ayon sa kautusang iyon. Kung ang dugo ni Kristo ay nagtatakip sa ating mga kasalanan, kung gayon ang kautusan ay walang masasabi laban sa atin, dahil inaalis ng dugo ang parusa ng kautusan. Ang ating paghuhukom ay manggagaling sa ating motibasyon, kung bakit natin ginawa ang ating ginawa. At gagantimpalaan tayo o hindi tayo gagantimpalaan, ngunit ang lason mula sa kautusan ay inalis na para sa atin. Hindi sinira ni Kristo ang kautusan, tinupad niya ito, tinitiyak na ang moral na pamantayan nito ay mananatiling hindi nagbabago, habang ang parusa nito ay inalis pa sa naniniwala. Iyon ang ginawa ni Kristo sa krus. Sinasabi iyan sa Mateo 5:17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang tuparin. At ang salitang tuparin doon ay hindi nangangahulugang alisin, o hindi nangangahulugang hindi na natin kailangang sumunod. Pinag-usapan iyan ni Pablo sa 20 magkakaibang paraan, hanggang linggo, na hindi ganoon ang kaso. Ngunit iniisip pa rin natin na ganoon nga. Mga panghuling hamon pa sa araw na ito. Harmonie un chacun. Mag-recap tayo. Ano ang natutunan natin ngayong araw? Natutunan natin na ang konteksto ang susi. Ang konteksto ay isang pangangailangan, dahil kung wala kang konteksto sa kung ano ang literal na sinasabi ng may akda, ang iyong interpretasyon sa kanyang sinasabi ay nalilimitahan lamang ng sarili mong imahinasyon. Nakikita natin na ang pangkulturang konteksto ay mahalaga rin. Ang pangkulturang konteksto, ang kapaligiran sa panahong iyon, kung paano iyon papakinggan ng kanyang tagapakinig. Ano ang layunin ng kautusan? Ang layunin ng kautusan ay hindi pa sirain. Ito ay ang katuparan sa hinihingi ng parusa nito. Inalis ni Kristo ang parusa. Inalis ni Kristo ang tibo ng kasalanan. Ang kautusan ng tibo, ang pagkondena ng kautusan. Hindi na natin dinaranas ang pagkondena ng kautusan. Ang pangunahing desisyon pa sa linggong ito. Ikaw ba ay namumuhay ng isang buhay na Panginoon, Panginoon? Ikaw ba ay namumuhay ng isang Kristyanismo na Panginoon, Panginoon, kung saan tumutulong ka sa mga tao, at mayroon kang puso ng pag-ibig, para sa mga tao ngunit binabaliwala ang kautusan ng Diyos. Sasabihin ko ito, binabaliwala ng simbahan ngayon ang buong kautusan ng Diyos, mula simula hanggang wakas, mula Genesis hanggang Apokalipsis. Hindi natin ginagamit ang kautusan ng Diyos, ang salita ng Diyos, bilang ating filter. Sinasabi sa atin ni Pablo na dapat nating dalhin ang bawat kaisipan sa pagpapasailalim sa salita ng Diyos, sa kautusan ng Diyos. Sinabi ni Jesus na dapat tayong mabuhay sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ginagawa ba natin yon? Ginagawa mo ba yon? O namumuhay ka sa iyong buhay ayon sa kung ano ang paniniwala ng iyong puso na tama at mali? Ginagamit mo ba ang salita ng Diyos? Ginagamit mo ba ang kautusan ng Diyos? Pa-filter ang iyong mga ginagawa sa buhay, at kung paano ka gumagawa ng mga desisyon. Iyan ay isang hamon sa iyo. Ang pangunahing desisyon pa sa linggong ito, maniwala. Magkaroon ng buhay na pananampalataya. Magkaroon ng pananampalataya kung saan pinaniniwalaan mo ang Diyos, na ang kanyang salita ay katotohanan at susundin mo siya at tatalima ka dahil naniniwala ka sa kanya. Ito ay isang tawag sa pagsunod. Hindi ito isang tawag para mamuhay sa iyong buhay ayon sa idinidikta ng iyong sariling puso at tanggihan ang kautusan ng Diyos. Dapat tayong kumilos. Kung inaasahang tayo ay magiging mga tagatulad ni Kristo, paano namuhay si Kristo sa kanyang buhay? Namuhay si Kristo sa kanyang buhay sa ganap na pagpapasailalim sa Ama. Si Kristo ang ating asawa. Ngunit nilakad niya ang isang landas. Naglalakad ba tayo sa mga yapak ni Kristo o sumusunod tayo sa mga yapak ng mundo? Hinahamon ko kayong mag-isip kung paano ninyo isinasabuhay ang inyong buhay. Namumuhay ba kayo sa pagsunod sa kultura ng mundo o namumuhay kayo sa pagsunod sa salita ng Diyos? Huwag matakot sa pagkondena ng kautusan kung tunay kayong nasa pananampalataya
at ang inyong pananampalataya ay may mga gawa ng pagsunod, kung gayon hindi kayo daranas ng pagkondena sa araw ng paghuhukom. Ang mga aklat ay bubuksan at ihahayag na ang bunga ng inyong pananampalataya, ng inyong paniniwala, ay nag-akay sa inyo na sumunod. Magtiwala sa inyong tagapagligtas. Naparito si Kristo para sa mga masunurin. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang mga bagay na sinasabi ko. Si Kristo ang naging may akda ng kaligtasan, para sa mga sumusunod sa Kanya. Hinihiling ko sa inyo ngayong araw, suriin ang inyong sarili. Hindi ko sinusubukang maging mapanghusga, sinusubukan ko lang ipaliwanag sa inyo, para mabuksan ang inyong mga mata at makita ang katotohanan. Namumuhay ba kayo ng isang buhay na naayon sa salita ng Diyos? Namumuhay ba kayo ng isang buhay kung saan ang inyong pananampalataya ay may mga gawa ng pagsunod, gaya ni Abraham, gaya ni Isaac, gaya ni Jacob, gaya ng lahat ng mga ninuno ng simbahan, gaya ni Haring David? Mayroon ba kayong pagmamahal sa salita ng Diyos? Gusto niyo bang gumugol ng oras kasama siya o gusto niyo bang gumugol ng oras sa inyong mga video game at sa mga bagay na ginagawa ninyo sa inyong buhay? Iyan ba ang inyong buhay o ang Diyos ang inyong buhay? Namumuhay ba kayo sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos o namumuhay kayo sa mga kaisipan at naisin ng inyong sariling puso? Suriin natin ito, at dito sa mga susunod na linggo ay ipagpapatuloy natin ito at magpapalalim tayo. Bubuo tayo ng pundasyon para sa lahat ng ituturo natin sa hinaharap. At magtatapos na ako sa ngayon, mahal namin kayo. Narito ako dahil sa pagmamahal, hindi pa kondenahin ang sinuman. Sige, kaya mahal kayo. Magtatapos na ako sa ngayon, at naway magkaroon kayong lahat ng isang magandang araw.